Harvesting pears, ito po ang pinakamahirap na pinipitas naming prutas. Ganito po siya mamitas ng pears. Harvesting pears is during summer, so napakainit. Ma-experience nyo po up to 35 to 40 degrees sa sobrang init niya. Na-mention ko po, favorite ko po pinipitas yung cherry dahil ito po ang pinakamalaking kinikita namin sa lahat ng prutas na pinipitas namin. We can earn 80,000 to 100,000 pesos per week at hindi po masyadong mabigat. Ang kahon na pinupuno namin ay only 12 kilos. And then meron na po kaming 450 pesos bawat kahon na napupuno namin. At balik po tayo sa harvesting pears kung magkano po ang kinikita namin weekly kumpara po sa cherry. Ganito po kalaki ang kahon na pinupuno namin pag mamimitas po kami ng pears. At least more than 300 kilos bago namin ito mapuno. At ang bayad po sa amin bawat kahon ay 1,300 pesos. In Australia, mga 37 to 40 dollars. Depende po kung saan po kayo na farm nagtatrabaho. Hindi po ako mabilis mamitas ng pears kumpara po sa cherry dahil napakabigat po siyang prutas pitasin. You have to be strong and there is a lot of ladder work. You have to keep climbing in the ladder all day. Sometimes nakakatakot po pag nasa itaas po kayo ng ladder kasi kailangan mong pitasin lahat ng prutas sa itaas. Bawal po ang may maiwan. Yung boss po namin ay hindi po happy. Balik po tayo. Magkano po ang kinikita ko pag namimitas po ako ng pears weekly? Ito po ang aking payslip for 1 week. Makikita niyo po, my gross earnings is $1,157 and Philippines po, mga 40,000 pesos. At ito naman po yung quantity, meaning po kung ilan ang napitas kong kahon. At yung next po ay rate, kung magkano po ang binabayad nila per kahon. Kung mapapansin nyo po, magkaiba yung price nila dahil magkaiba po ang variety. Punta po tayo sa tax. $150 ang nakuha nilang tax sa akin out of $1,157. So at least mga 10%. Dito sa Australia, the more you earn, the more po malaki ang kuha nilang tax. Ang tanong po, mga ilang araw po ako nagtrabaho with this earning? At least po mga 4 to 5 days. Pag baguhan po kayo mamimitas ng pears for 1 day, gusto mo na agad mag-quit ng trabaho sa sobrang sakit ng mga katawan mo dahil mararamdaman mo talaga ang sakit ng likod mo, braso mo, lahat ng katawan mo ay mananakit. Summer po sa Australia, pag mamimitas po kayo ng pears, and then parang mararamdaman mo talaga the more mainit, the more you work hard. Kasi exposed po talaga kami sa araw. At pag mainit po siya, lumalabas yung snake, yung spider, so iba't ibang makikita mo po sa farm, nakakatakot. But yan po ang reality pag fruit picker po kayo dito sa Australia. Ang sikreto po namin pag namimitas po kami ng pears, dahil mainit po siya, so maaga po kami mag-start. Madilim pa lang, like mga 4 AM, mag-start na po ako magtrabaho while my husband drops sa Vester and daycare. So ako po ang mauna mag-start trabaho. Mag-drive lang po tayo. Push lang po natin ito. At i-on po para ito po ang start ko. Makikita nyo po, gumagamit po ako ng flashlight para po makita ko yung prutas. So, tiyaga po talaga early in the morning mag-start dahil mainit na in the afternoon, so maaga po kami makauwi. Ang init na, ang aga-aga pa. Umuulan siya guys, Onar. After a few hours, nakapuno na po tayo ng 2 kahon and apparently umuulan po. Baka mag-continue po kami mamaya kasi baka mag-stop umulan maya-maya, babalik po kami dahil nababasa na po talaga kami. Kailangan namin umuwi. Nasasakyan po kami guys muna. Bawal po tayo magkasakit. Kaya mag-stop muna pag picking. Mag-aantay na lang din po na mag-stop yung ulan. Back to work na po tayo. Matapos po yung ulan, back to work agad para hindi masayang yung araw po. And also, napakadaming bunga po. Ang sayang po kung hindi kami mamimitas. Sayang walang pera. Guys, lumabas na po yung araw.
maganda na po dahil hindi na umuulan. So, mabilis mag-dry po yung mga punuan. At meron na po tayong 6 na kahon. Pag napuno po ang 6 na kahon, ay dadalhin ko po ito sa bodega para pagbalik po, magdala naman po ako ng empty na kahon. So grabe, punong-puno po talaga tayo ng prutas sa likod. Alam niyo po guys, pag tagapitas po kayo, napaka-importante pag marunong po kayo mag-drive ng tractor dahil it's very useful. Dahil may mga time po talaga na kailangan yung i-move ang inyong kahon malapit sa inyong punuan na pinipitas para hindi po kayo maglalakad ng malayo. Pero po pag hindi po talaga kayo marunong mag-drive ng tractor, okay lang po yun dahil sa farm, meron naman po taga-pick up ng kahon or taga-move ng kahon mo kung hindi po kayo marunong mag-drive. Para sa akin, ang saya po mag-drive ng tractor sa farm, yung nai-enjoy mo po while namimitas po kayo. Ito po yung pulang pears, kung napapansin nyo po ay hindi po siya green. Actually po masarap po siya na variety. Very crispy po siya kainin, ang very watery, pero hindi po siya kasing tamis yung kulay green pag humihinog po siya. Mas matamis po yung kulay green. Ito po parang medyo watery po siyang kainin. Kung napapansin nyo po, wala pong masyadong bunga yung pinipitas namin because this is our second pick. Ibig sabihin po, napitas na namin ito first and then yung mga naiwan, binalikan lang po namin. Ito po yung tawag harvesting in the platform. Hindi po kami namimitas sa ground. Meron po kaming sasakyan na minamaniho para mag-move ng move palagi. So ito po ang sinasabi ko, pag fruit picker po kayo dito sa Australia, ang kitaan nyo ay hindi stable. Paiba-iba po siya. May mga weeks or months malaki ang kikitain nyo, may mga months din po na maliit lang ang earnings nyo. Kaya marami pong hindi namimitas dito sa Australia. Mostly po talaga ay taga ibang bansa. Dahil being a fruit picker, there is a lot. So mucking around dahil ang fruit picker ay seasoning. So, every season lang po may trabaho. Kaya po ang ginawa namin mag-asawa, tumira po kami sa caravan para mag-travel po kami palagi. Kung saan ang prutas ay doon po kami. Kasi otherwise, kung isang prutas lang ang aming pipitasin, mawalan kami ng trabaho. So, we have to keep traveling kung saan ang prutas. And of course, malaki din po ang gastos namin sa gasolina. Especially tuwing a caravan ay napaka-expensive po talaga dahil mabigat yung aming caravan. So now you see bakit gustong-gusto ko po ang harvesting cherry dahil isa po siyang dream ng mga tagapitas. Malaki po ang kikitain niya. And that's all for today's video guys. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless!